Hello and welcome again dito sa ating next video. So in this video, we'll talk about the continuation ng ating topic about security and privacy. But this time, we'll talk about password security. Yan. Alright, so ano ba yung typical way on how we do our passwords? Hulaan ko. We use the alphanumeric type of password wherein we combine small letter, big letter or capital letters, we have number and special characters. Right? Yun ang ginagawa natin. And don't get me wrong, maganda naman yun. At effective din naman kahit papaano. Kaya lang, ang nagiging problema ay kung yung password natin ay ginagamit natin sa lahat ng site, 'di ba? Na meron tayong account. Paulit-ulit natin ginagamit. Doon nagkakaroon ng problema yung alphanumeric password. Kahit gaano pa yan ka-strong, sabi nung website, this is a very strong password. Pero pag ginamit mo yan over and over again sa multiple sites, hindi rin po pwede. So, medyo may problema pa rin tayo doon. Alright, ay ba naman itong ginagawa? Kasi, di ba, dating yung panahon na yung password mo mag-expire. Tapos, kailangan mo talaga baguhin yon. Anong ginagawa ng iba? Alphanumeric nga, pero they just add one character sa dulo. Minsan, one, two, or whatever character. Kasi yung kanilang reason dyan is para mas madali maalala o ma-remember. Kaya lang, risky pa rin. No? So, ano yung pwedeng gawin? At bakit yan nagiging problema? No, bakit okay naman yung alphanumeric ah? Okay naman na meron kaming dagdag na isang character sa dulo eh, para mas maalala namin. So ano yung problema doon? Nagkakaproblema po yan. Once yung isang account natin ay ginamit natin sa multiple platforms. Sabihin natin meron kang isang password. Yung username iba-iba. Okay, sure, why not? Pero yung password mo pare-parehas. At ginamit mo siya para sa email mo, sa bank account mo, at nag-online shopping ka pa. Guys, darating yung panahon na yung online shopping platform ay pwede po yan ma-hack. Right? At pag na-hack yan, ang gagawin ng hacker is itatry niya. Kung yung password na nakuha at username na nakuha sa'yo ay pare-parehas dun sa iba't ibang platforms na ginagamit mo. No? So, mag-login yan dyan sa banko mo, mag-login yan dyan sa email mo. At yun, pasok na lahat. Kasi nga, we are using the same password o meron tayong pattern sa pag-change ng password natin. Ano yun? We just add one character sa dulo ng ating old password. At may problema po tayo doon. At mas may problema din po kung hindi lang tayo yung naging biktima, bagkos yung buong organizations natin nakapasok yung hacker. Good thing is meron tayong guidelines on how to create password. May mga researchers na nag-conduct ng study eh. Kasi etong paggamit ng alphanumeric password, medyo obsolete na siya po sa kasalukuyan. So ano yung kanilang suggestion? Very simple lang. Gumamit ng passphrase. Passphrase na yung bago po ngayon. Ito yung recommendation ng mga researchers natin. Ano ba yung passphrase? Passphrase is basically a sentence that is hard for someone to guess but easy for you to remember. Kasi yun yung goal natin, di ba? Mahirap dapat siya mahulaan, pero dapat lagi ko siyang naaalala. So yung passphrase, pasok po yan dyan. A sentence that is hard for someone to guess, but easy for you to remember. So ano ba yung mga ways on how to create a strong passphrase? I have here three steps po na gusto kong i-share sa inyo. Una, start with a single strong word or phrase. Now, start with a single strong word or phrase. Mamaya, I'll give you an example. Second is, try to pick something that is memorable to you personally but doesn't contain sensitive information. Ano yung mga sensitive information? We have your name, do not include your name. Do not include your address. Do not include your ID number or any details about your family or life in your past phrase. So, yung good choices include favorite sayings, funny phrases, or references to something that you like. So, wag na yung mga monthsary namin, anniversary namin, birthday ko, wag na po tayo maglagay niyan kasi ginagamit na rin po yan talaga ng karamihan. Alam na rin po ng mga hackers yan. And then, number three is you have to add to it. Dagdagan mo siya ng something na para mas memorable siya para sa'yo. Example po tayo.
I have your gold crown. Sabihin natin na ikaw ay super proud ng or alam mo yun, parang you always remember these two words, gold crown. So how can we convert this into a past phrase? We can do something like, the queen wears a gold crown. And this particular password, guys, hindi to ganun kadaling hulaan. Pero sa atin, madali mo siya mararemember or maaalala. The queen wears a gold crown. Ang pinaka kuha mo doon, pinaka keyword mo ay keywords is yung gold crown, 'di ba? Ito yung uso po ngayon. Ito po yung sinasuggest ngayon na paggawa ng password. Huwag na po yung alphanumeric, but rather a passphrase. So think about ano ba yung something na pwede mong umpisahan na word or phrase para makagawa ka ng passphrase at pwede mo siyang gamitin. Yan. Ngayon, alam niyo yung paggawa ng password. Ang tanong ngayon is, how can we protect your password? There are several ways. Unang-una, to protect your password, basic ito, never share your password with anyone. With anyone. Pwede kasi dyan, may mga IT staff kayo sa school natin or sa organization natin na nagsasabi na, hey, ma'am and sir, pwede ko ba makuha mo na yung password mo kasi nakalimutan ko yung sa akin, ilagin ko lang muna, ganito, ganyan. Ang daming palusot, ang daming palusot. Never share your password with anyone. Basic rule of thumb po yan. Next, never write passwords down. Ako, guilty ako nito eh. Right, yung mga nakaraan. Never write your password down. If you really need to write it down, keep it really safe. Itago po natin. Kasi guys, pag yung password na isulat mo yan, yeah, okay, sige, ma-remember mo siya. Pero what if may someone na nakakita nun, pinicturan? What if may someone na accidentally nabuksan yung notebook mo or whatever password na sinusulatan mo, tapos nakita lahat doon? So, wala na. Right? And number three, sabi nga natin kanina, never reuse your password. Kahit yung mga pagdagdag ng mga special characters or one character sa dulo or sa unahan or sa gitna, o kung saan man po yan, wag po natin gagawin yon. And number four, kung meron pong certain rule na pinapa-implement yung ating workplace, yung ating organization. For example, gumamit tayo ng mga third-party applications like yung 1Password, LastPass, or whatever na talagang sinusuportahan ng inyong organization na talagang deemed secured naman talaga at pinagkakatiwalaan nila, sundin po natin yon. So yan, ano ba yung ating nakuha ngayon? First, yung paggamit ng alphanumeric, guys, medyo obsolete na po yan. Ang uso po ngayon is use the passphrase. No, yung pong gagamitin natin. Think of something that you really remember or that you really into, alam mo yon, na pwede ka gumawa ng passphrase mo. Then, meron ka ng passphrase, you have now to protect your password. Never share your password to anyone, never write it down, never reuse your password or follow the workplace rules on password management. Thank you for listening and see you sa ating next video.